Natapos na ang Under-16 FIBA Siaba qualifiers last week. At gaya ng inaasahan, undefeated ang Batang Gilas with a 6-0 sweep. Sa video na ito, isa-isahin natin ang ilang key takeaways mula sa tournament. Una sa lahat, hindi ako yung tipo ng taong nagka-crab mentality at sasabing, dapat lang, si Aba lang yan eh. Pero hindi rin ako yung todo flex ng Pinoy pride to the point na nakakalimutan na natin ang humility. Alam naman natin ang nangyari. Napahiya ang Singapore. Nag-start tayo ng 31-0 against Thailand. So, habang masaya tayo nanalo, importante pa rin ang respeto at pagiging objective. Bago ko simulan, shoutout muna kay Kalot-Kot Kalot. I'll be using his clips for most of this video. Salamat sa content mo, bro. Okay, simulan na natin. Takeaway number 1. Dominant pa rin tayo sa Southeast Asia. At oo, worth i-celebrate yan. Kasi sa mga nakaraang taon, may usap-usapan na humahabol na ang mga kapitbahay natin in terms of basketball programs. May mga panalo na sila against our men's team. O di kaya lumiliit na ang lamang natin sa kanila. Pero sa youth level, doon mo talaga makikita kung nakahabol na ba talaga sila. Walang import dito, same age group, sabay-sabay lumalaki at nade-develop ang mga bata. Kaya kung malaki ang in-improve ng programa nila, dapat dito pa lang ramdam na. Takeaway number 2. Walang isang dominant player. Team effort all the way. Sa bawat laro, iba-ibang player nagsa-step up. Ibang-iba sa previous Batang Gilas editions na may halatang ace player. Noong nakaraan, halatang si Kiefer Alasito. And of course, sino ba naman ang makakalimot ng time ni Kai Soto? Deserve naman nila noon kasi ibang level talaga sila. Pero ngayon, ang ganda tingnan na kahit walang main guy, tuloy pa rin ang takbo ng team. Ibig sabihin, umaasa tayo sa sistema. Hindi lang sa isang superstar, mas sustainable, mas mature na klase ng laro. Takeaway number 3, hindi triangle offense, kundi Princeton offense ang pinapatakbo ni Coach LA. Nung nalaman natin na si LA Tenorio ang head coach, expected ng marami na triangle offense ang ituturo niya. Logical naman, di ba? Para habang bata pa sila, sinasanay na muna sila sa sistema, and then pag dumating sila sa men's team, parang plug and play na lang kay Coach Tim Code. Sa simula, akala natin, ganun nga. Makikita mo dito sa unang possession against Vietnam, parang naka-triangle setup sila. Pero habang tumatagal ang tournament, masalatang Princeton offense ang pinapatakbo. 4 out, 1 in. Constant motion at ball movement. At okay lang yan, kasi ang mahalaga, natututo ang mga bata na maglaro sa loob ng isang sistema, hindi lang umaasa sa raw talent. Takeaway number 4. Princeton offense develops team play. Kaya walang isang standout na player kasi Princeton thrives on unselfish play. Kailangan lahat gumagalaw, lahat involved. Kung napansin nyo, sa unang laban natin sa Vietnam, hirap tayo sa first quarter. Hindi pa kasi gamay ng mga batang sistema. Most of our points came from fast breaks. Hirap pa tayo sa half-court sets. Pero habang tumatagal, gumaganda ang execution. At kahit tempting mag one-on-one, dahil mas magaling naman talaga tayo sa individual skills, kumapit pa rin ang mga bata sa sistema. That's a great sign. Kasi sa Asia and world level, hindi na uubra ang isolation play. Kailangan ng disiplina sa ball movement at structured offense. Takeaway number 5. Positionless basketball is the future. Isa pa sa mga maganda sa Princeton offense, halos positionless ang galaw. Kaya kahit sinabi ng iba na ang liit naman ng players natin, nagawa pa rin nating mag-dominate. Hinanap ng mga tao yung mga 6'10 player na ganito, yung 6'9 player na ganyan. Pero baka kasi hilaw pa yung mga malalaking prospects natin. Hindi pa sila ready, lalo na sa depensa, sa constant motion. Hopefully, eventually, mag-improve sila. O kaya naman yung current pool of players natin, sana magkaroon ng growth spurt, di ba? Pero for now, Coach LA made the right call by choosing players who can execute the system. Takeaway number 6, depensa at conditioning ang panalo natin. For most of the tournament, full court press ang ginamit ni Coach LA, leading to fast break points. Classic Pinoy formula, press, run, finish. Kita mo talaga yung lamang natin sa skills at conditioning. Pero sa finals versus Indonesia, interesting na hindi tayo nag-full court press. Mukhang rumespeto tayo sa kanila. Kaya dito natin nasubukan ang half-court execution ng Princeton. And good thing, kinaya pa rin. Maraming positives from this tournament. Napatunayan natin na youth-wise, tayo pa rin ang leader sa Southeast Asia. Pero more importantly, we saw how our young players are being trained the right way.
with systems, teamwork, and discipline. Will this system work on the Asian or world stage? Well, we'll see. Pero para sa akin, magandang simula ito. At kapag dumating na tayo sa Asia and world stage, we'll be right here to break down those tournaments as well. So kung gusto nyo sabayan ang journey ng Batang Gilas at ng buong Philippine basketball scene, subscribe to The Pinoy Step para tuloy-tuloy ang kwentuhan natin every step of the way.